Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, lagot na Abalos nilaglag Senado. Nako. Yusek walang kawala, buwelta ni Senator Bato. Robin Batas inabuso. Nako. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin muling talakaya, bigyan ng komento, no? Itong video ito. Ito si Vice President Sara Duterte naglabas po ng official statement regarding po dyan sa librong iyan. Nako po. Ito basahin po natin mga kababayan, kasi sinasabing baka gumawa rin siya ulit ng libro. Gagawa daw siya ng libro na ang pamagat naman ay Taksil na Kaibigan. Nako. Pinagtaksilan pala itong si Vice President Sara Duterte. Ito, basahin niya natin ang maintindihan talaga natin. No? Ito, Office of the Vice President, mga kababayan, pahayag ukol sa paninirang puri gamit ang aligasyong plagiarism, mga kababayan. O yan, yung pangungopya. Sinasabi nilang nangopya ng libro. Ito mga kababayan, sabi dito, mga kababayan, napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hindi na kailangan mangopya pa. Ang proyekto ay para mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sarili nilang kwento. Etong matindi. Hindi ang libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa at sa pagbabasa ng ating kabataan. Yan, totoo naman eh. Abangan ninyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Nako po, sino kayang kaibigan ito mga kababayan? Hoy, abangan natin tong libro ni Vice President Sara Duterte. Itong pagtataksil ng isang kaibigan. Parang libro nito ni no? I mean, parang yung mangyayari dito, ay parang yung mangyayari sa The Kingmaker, di ba? Ni yung ba itong attorney Rodriguez, di ba? Yung The Kingmaker. Dito naman kay BP Sara, pagtataksil ng isang kaibigan. May hint na ba kayo kung sinong kaibigan itong nagtaksil? Ako may hint. Sasabihin ko na rin po sa inyo. Baka sakaling paras po tayo ng iniisip. Baka si Senator Amy Marcos, no? Ang pinagpapasaringan ni BP Sara about dito sa pagtataksil ng isang kaibigan. Yan mga kababayan. At eto pa. Vice President, balita pa rin patungkol po sa ating Vice President mga kababayan. Ito pong sinasabi nila. Several lawmakers, Manila Times, 1 hour ago. On Wednesday, prodded Vice President Sara Duterte to name the people, who had told her that there was a plan to impeach her, mga kababayan. Ito, yung title ng Manila Times. BP urged to name those telling her about impeachment plot, mga kababayan. Ngayon, kung ikaw pang vice president at may narinig kang ganito, sasabihin mo ba dito sa mga kongresistang ito? Wherein, na sinasabi ni BP Sara yung nagsabi sa kanya, kaibigan niya mula mismo sa kongreso. Para gawan nyo rin ng political harassment yung source ni BP Sara. Hindi po uto-uto si BP Sara para sabihin po sa inyo. Diba? Ano ba kinakatakot ng ng kongreso? Kayo na nga itong gumagawa Kayo na nga itong may hakbang di ba? Inuunahan lang kayo ni BP Sara. Let's say wala. Let's say walang impeachment. Inuunahan na lang po kayo para hindi nyo gawin. Gawin nyo para ngayon di ba?
O ngayon, pumuputok yung mga butsi ninyo kasi hindi na manggagaling, no? Yung word na impeachment mismo sa inyo. Kasi sa labas nang galing, di ba? Kay VP Sara mismo. O ngayon, magdadalawang isip na kayo. Tutuloy pa ba natin to? Sinabi na binuko na tayo. Pag wala talagang mga hiya, talagang tutuloy yan, mga kababayan. Di ba? O, ito. Ito mga kababayan ang matindi, ha? Teka lang. Kasi pinag-uusapan pa rin ngayon itong pagpapadrug test, no, ng mga opisyal ng ating bansa. At sinasabi nila na this is unconstitutional. Pero mga kababayan, base po sa isang veteranong abogado, ito ay constitutional. Wherein, kinokontra niya po yung sinasabi ng mga mambabatas, no, mga congressman, at kongresista, na ito ay labag sa ating saligang batas, no? Eto, pakinggan po natin, isang veteranong abogado nagpapatunay na constitutional ang pagpapadrug test. Ito nga ang masama dyan hindi na, ito, opinion ko lang po ito, personal na opinion mga kabayan. Di ba, kung ikaw ay isang opisyal ng ating bansa, bilang isang tao, no? Bilang isang tao, gustuhin mo bang magkaroon ng mga opisyal na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Di ba? Dapat nga, itong mga tumututol, ito opinion ko lang itong tumututol dito sa sa random test ng ng mga opisyal, dapat ipatawag po ito sa ethics committee, mga kababayan. Kasi nasaan po ang kanilang nasaan po ang kanilang good manners, di ba? Kumbaga, nasaan po ang kanilang magandang pag-uugali, magandang kaisipan, no? Kung diyan pa lang ay hindi tutol na kayo. Mga talaga, mga sira siguro, mga sira siguro ang ulo nito. Mga sira ulo. Ayaw ayaw gawing malinis yung system nila. Grabe. Eto mga kababayan, pakinggan po natin. Ipinaliwanag ngayon ng isang veteranong abogado kung bakit constitutional ang Mandatory Hair Follicle Test Bill na Representative Paulo Duterte. Si MJ Malihar sa report. Sabi ng mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez, questionable ang panukalang batas ni Davao City Representative Paulo Duterte na isalang sa mandatory drug test ang lahat ng mga taga-gobyerno. Kabilang na dyan ang Pangulo ng Pilipinas. Sa sitwasyon ngayon, ang anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Jr. Unconstitutional daw ang panukalang batas dahil may president dito ang... Ayan, Ayan. Narinig nyo ba? Kasi dati mga kababayan, pinipigilan ng SMNI yung mga sarili nila to mention about Marcos Sr. as dictator. Pero ngayon mga kababayan, lantaran na. Sinasabi mismo sa report, anak ng isang diktador, mga karibin natin. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan, binibigyan lang po natin ng komento. Anak ng diktador. Korte Suprema na nagbabawal gawing mandatory ang drug test sa mga tumatakbo sa eleksyon. Ngunit para sa veteranong abogado na si Ferdinand Topacio, mali ang pagkaintindi ng mga bata ni Romualdez sa 2008 Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board petition na kanilang ginamit na depensa laban sa panukala. Eto nga ang tanong mga kababayan. Ito bang mga, hindi naman siguro lahat ng kongresista ay mga attorney at bihasa sa mga batas, di ba? Unlike kung isa ka talagang abogado. Diba? Ito bang mga kumukontra dito sa random drug test na bill, no? Ay mga abogado ba ito? Ayun lang, tinatanong ko lang mga kababayan, kasi yung iba dyan, yung ibang kongresista natin, ay may pinag-aralan, pero hindi naman related sa batas, no? Yung pinag-aralan siguro nila, iba. Sa batas o sa pagiging attorney, diba? Kasi mahirap kasing sila yung mag-interpret ng diba? Ng batas.
hindi naman sila mga attorney. Kaya magkakaproblema siguro tayo dyan. Ang sinasabi po roon, kung ang drug test ay gagawin mong kondisyon upang ikaw ay kumandidato at kung ikaw ay kumandidato ay nanalo ka, ay hindi ka makakaupo hanggang ikaw ay hindi nagpapadrug test. Yan po ang unconstitutional. Sapagkat, sabi ng Korte Suprema, dinagdagan mo yung qualifications ng isang kandidato na nasa saligang batas that you cannot do without a constitutional amendment. Batay sa House Bill number 10744 ni Congressman Pulong, lahat ng elected and appointed government officials ay sakop ng mandatory drug test. Kasama na dyan ang Pangulo ng Pilipinas. Pati na ang mga kukuha ng driver's license, mga kawani ng pribado at pampublikong tanggapan, lalo na ang mga taga-GOCC. Ipinapanukalang sumalang ang mga ito sa hair follicle drug test at urine test naman para sa confirmation. Isinad din ng panukala na dapat gawin ito sa lahat ng mga taga-gobyerno kada 6 na buwan, habang voluntary drug test naman para sa mga kandidato sa eleksyon. Ginagawang mandatory ang drug test for all elected and appointive officials, including the President of the Philippines. Yan po ay isasagawa kapag ikaw ay nahalal na o ikaw ay nahirang na sa isang appointive position. Tapos na po ang eleksyon. Iginiit ni Atty. Topacio na binalangkas sa maayos ang panukala ng nakababatang Duterte. Ito ba ay unconstitutional? Hindi po, sapagkat hindi po ito requirement for running and assuming public office. It becomes a requirement for continuation in public office. Samantala, ipiniliwanag naman ni Atty. Topacio kung bakit sa tingin ito ay hindi sinisingle out ng panukalang batas si Marcos Jr. Hindi po natin sinasabing si Pangulong Marcos lang, sapagkat ang batas po, it applies after it is passed, it applies prospectively until it is repealed. So, it will apply to all future presidents na kapag ang presidente ay nalaman natin, if it is found out na gumagamit ng ipinagbabawal na droga ng isang presidente, it could be grounds for impeachment, it could be betrayal of public trust sapagkat hindi po dapat gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang presidente. Nakikita naman ng veteranong abogado na tagilid sa 19 Congress ang proposed bill. Nanawagan naman ito sa taong bayan na sumulat sa Kamara o sa mga kongresista para igit na dapat isalang sa debate at pag-usapan ang nasabing mahalagang panukala. So yan mga kababayan, ito talagang nakakahiya po ang Kongreso kapag hindi po nila pinagtuunan ng pansin itong random testing bill, no? Itong drug test bill ni Congressman Pulong Duterte. Bakit po nakakahiya mga kababayan? Kasi isipin mo dito baka maraming makikinabang na Pilipino. Bakit maraming makikinabang na Pilipino? Kasi malilinis ang ating malilinis po yung ating gobyerno, kumbaga. Pero eto, para meron naman tayong comparison, di ba? Baka sabihin kasi ng iba dahil Duterte ka oh. Pero bakit ninyo pinagtutuunan ng pansin itong divorce bill, no? Kung napagtuunan nga ninyo ng pansin itong divorce bill, bakit itong drug testing bill ni Congressman Paulo Duterte ay hindi nyo pwedeng pag-usapan dyan sa Kongreso? Abay, kung hindi nyo po pag-uusapan yan, malaking yung kalokohan. Yung divorce bill, pinag-usapan nyo, tapos itong drug test bill, hindi nyo pag-uusapan? Diba? Taong bayan, magigising dito. Subukan mo, Speaker Romualdez, nang gigigil. Diba? Yung divorce bill, pinag-uusapan nyo dyan. At pasado na nga yata pero itong napaka-importanting batas, first time in the Philippines, hindi ninyo pag-uusapan. Nako. May something po dito mga kababayan. Gaya nga po nung sabi ni Atty. Topacio, hindi pinapansin itong bill na ito. Ay bagkus ay gusto pang ipasura. Well, anyway mga kababayan, sana nga po ay hindi sila magtagumpay. Eto na mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Klarong-klaro na huminto ang investigasyon. Huminto ang kaso.
Sinasabi ni Atty. Terrio ng side ng kliyente niya, hindi tuloy masabi. Huminto ang investigasyon sa Senado. Huminto sa RTC Pasig, RTC Davao. Nakakagulo ngayon ng pulis para hanapin siya. Hanggang ngayon, hinahanap po siya. Ngayon, hinahanap ito, sasabihin natin, excessive force, lahat po ginagamit, masisisi ang pulis. Pero, dinidian ng pulis, hanapin si Pastor Kibuloy, hanapin siya. My dear friends, Mr. Chair, this has a direct correlation. Bakit? Because ang akusasyon na binasa ko calls for a direct answer. Totoo ba ito, Pastor, o hindi? Kung totoo, sige. Inosente ka. Pero kung ito'y hindi totoo, bilang ama, hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito. Hindi dapat mangyari ito maski sa kapatid niya. Yun lang ho, hustisya lang. Dapat malaman natin ang totoo dito. 3 years kaming kasama ni Pastor. Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos dito sa Senado, sa korte nang galing, malicious bastos yon nang galing sa bibig niya. Sabihin ko rin, kasi nga allegation yon, walang katotohanan in behalf of the kingdom. Ang ngayon sa korte, pwede babalikan natin. Although bastos nga si Senator Abalos sa sinabi niya, kasi kinote niya yon, dito sa committee, hindi naman kasali. Malicious nga, pwede po balikan natin kung excessive ba yung force na ginamit nung June 10 kasi nandito yung ground commanders at kung legal ba. Ang pagpatong ng 10 million pesos sa ulat, sinabi pa ni Secretary Abalos na wala siyang nahawakang pera, meron lang daw tumulong. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang, gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you put the bounty of 10 million pesos sa ulo ng isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa ating dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista at killer dito sa bansa. And Pastor Kibuloy, hindi pa siya convicted. Di ba sinabi na namin balik-balik kay Pastor? Meron nang nakikialam na Amerika. O yan, sinabi din ni Secretary Abalos na conspiracy. Sa Amerika nang galing yung korte. Yung kaso, dinala dito sa Pilipinas. Kaya lang naman ang sabi lang talaga ni Pastor, haharapin niya ito. Haharapin niya. Kahit sa ang korte, haharapin ni Pastor. Gusto ni Pastor Kibuloy. Harapin itong kasong to para matapos ng kasinungalingan. Kilala namin si Amanda, nakakahiyaman, babae siya, pinutratahan namin siya para hindi siya mapahiya sa mga allegations niya. Pero ganito kabastos itong dito sa Senado, tapos gaganon nila aming Pastor. Please, Take it sitting down. tone down your So, voice. sir, Tone down your voice. kasi ganun din si Apalos. So sir, Mr. Chair? balikan natin yung excessive ba, nandito yung ground commanders. Gusto lang po namin matapos yun. Before I recognize Secretary Abalos, DJ, can you respond? Is putting a 10 million bounty on the head of Pastor Kibuloy legal? Yan ang tanong natin. Thank you, Mr. Chair. Go ahead. First of all, let's just make a distinction between the term bounty and the term reward. Okay, reward. This is a Reward. reward, not a bounty. A bounty is for people who should be arrested because they are convicts of a crime or they have outstanding warrants of arrest. This reward covers many things, not just the arrest, but information on the whereabouts of the various accused, no? Kasama na din po doon si Pastor Kibuloy. Naghain po kami ng opinion sa committee na to, at doon sa opinion, sinabi naman namin doon na legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakabigay ng impormasyon upang maaresto na makakatungo sa aresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Bukod doon, maliwanag naman sa ating sistema na hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado. Kumbaga, marami pang ang batas na malinaw doon na maaring magbigay ng pabuya sa mga tao na nagbibigay ng impormasyon. Kasama dito ang National Internal Revenue Code, ang Customs Modernization Act, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. At di namin na-cite sa aming opinion, kasama din ng Anti-Terror Act dito. So kumbaga, hindi lang bawal magbigay ng pabuya. May mga batas talaga tayo na nagsasabi na maaari magbigay ng pabuya. Okay, next question. Kung ang pabuya, how about the source of the reward? Legal ba na manggagaling sa mga private individuals or it should come from government funds? Wala namang distinction sa mga batas natin sa source, no? Sa source ng pera na magagamit bilang pabuya. At kumbaga ang mga pribadong mamamayan, may role din sila sa ating justice sector.
Kumbaga may 5 pillars of the justice sector, no? Kasama dito ang law enforcers, ang prosecution, ang korte, ang mga kulungan, at kasama din ang komunidad. At nasa interest din ng ating mga mamamayan na maipatupad ang ating mga criminal laws. So para sa amin sa Department of Justice, wala pong masama kung magaling sa mga pribadong individual ang salapi na gagamitin para sa pabuya. Go ahead, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Chairman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Peace be with you. Assalamualaikum. Opo, meron na po akong tanong kay Yusek na Nicolas Felix T. Sir. Opo, sir, may ano lang po ako. Kasi sabi nyo, ang sinasabi ng batas, maganda po yon. Ang sinasabi ng batas ay pwede ang private individual. May tanong lang po ako. Hindi po ba pwede, hindi po ba maabuso ito? Kasi halimbawa, meron kang kaaway. Gusto ka lang masabit. Yung kaaway mo, ginawa lahat to. Mapera. O, tapos magbibigay siya ng... Kailangan po ba linangin namin yung batas at siguraduhin pa? Ano po bang inyong maisasuggest? Sige, salamat po, Senador. Ang pabuya naman, nakasalalay yun sa criminal na complete, no? Sa criminal na action. At hindi naman natin basta-basta mabibigyan ng pabuya ang isang tao kung wala namang warrant of arrest, kung wala namang kaso na hinaharap ang mga subject ng pabuya. Opo, na sumasang-ayon po ako doon. Ang punto ko po, Yusek, ay halimbawa, ako lang po, nag-away po kami ni Senator Bato. Isang araw, hindi natin alam, pinakasuhan ako. Dahil siya ay nasa kapangyarihan, ako ay wala sa kapangyarihan, gumawa siya ng paraan. Ngayon, hindi ko alam na may kinausap din siya. Sinabi niya doon sa kausap mo, pare, ikaw ang mag-ano ng ano dyan, ng pera dyan, ng reward. So meron na siyang sariling motibo po, di ba po? Hindi po pwede. Ako po yung nagsasuggest para kami po yung makagawa ng batas. Hindi ko po kayo tinuturuan. Kayo po ay resource speaker. Kayo po ang magbibigay sa amin ng idea bilang kayo tiga DOJ. Sa tingin niyo po ba doon sa batas may kulang na kailangan ilagay natin doon sa batas? Na una, kilala natin kung sino tong nagbibigay ng pabuya na ito ay walang pang sariling interest na mapahamak yung tao. Yun lang po ang ibig ko pong sabihin. Maaari po natin tingnan yan, no? Siguro mas maganda i-consultahin natin yung mga privacy experts natin. Kasi nga yung identity ng donor, maaaring consider to na confidential information, at siguro kung mamumungkahi ko po, mag-imbita po tayo ng resource person mula sa National Privacy Commission upang mabigyang linaw to. Opo, napakaganda po niyan. Siguro maganda din kung sino po yung inireklamo. Dapat siguro para po sa akin, alam niyo po kasi ang batas dapat sa konstitusyon ang linaw na ang isang tao na pinagbibintangan dapat ibigay natin ng full force na siya din naman ay mabigyan ng due process. So malinaw po yun, sir. Alam niyo naman po yun. Yun lamang po, parang sa akin lang, meron lang baka magamit. Ang batas po, ginagawa na po natin yan. Di ba po, naglilinang tayo ng mga batas para proteksyonan lahat. Kaya maganda po yung suggestion ninyo. Recorded naman po yun, Chairman. Makapag-usap po tayo kung paano natin liliwanagin yan sa batas para ang lahat ng katapatan ng Pilipino ay napapangalagaan. Maraming salamat po, Yusek. So yan mga kababayan, talagang may butas talaga ang ating mga batas dito sa Pilipinas. Kahit klarong-klaro na, no? Na talagang may butas itong si Yusek, no? Felix, hindi pa rin. Hindi masabi-sabing oo nga, no? May talagang may butas nga. May something po yung batas na yan, kaya kailangan repasuhin. Hindi niya masabi-sabi, mga kababayan, kasi hindi natin alam kung anong motibo niya, na madali lang naman aminin na talagang may butas ang batas na yan. No? Tatawagin pa yung taga-privacy na yan. No? Paano, sa bagay, mga kababayan, wala tayong magagawa dyan. Yun po talaga ang kagustuhan nila. No? Ano sa palagay niyo, mga karibin natin? Well, anyway, ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video nito, ay comment lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.